Grabe naman yun. Grabe yung pampungad sa ating Miyerkules. Pero eto, batiin muna natin mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! Alright, January 17, You Lapus para sa mga kapatid nating Tibuli. Starting our day right tayo sa isa na namang masayang sayawan. Good vibes lang dapat. Di ba, Mama Dimps? Yes, correct, Jess! Maagang jump around ng paandar natin, lalo na't midweek na po. Kaya naman push na lang ng push tayo para more happy hormones pa, mga kapatid. Right, Maui? That's right, Mama Dimps. Super agree ako dyan. At alam nyo, speaking of push na push, tinodo na natin ang pampasaya kasi bukod po sa ating mga happy dancers, meron din tayong mga nakakangiting humahataw na mga mascot. Diba, Justin? Mascot! Palapakan naman natin ang mga mascot natin! Gusto ko. Palaban talaga yung mga mascot natin. All dressed up, of course, para sa iba't ibang occasion. Dagdag pampaaliw, Mami Chiki. Ay, sobra. Alam mo talaga, pagka meron mga event, tapos meron mga ganito, mga mascot na sumasayaw, talagang nakakaaliw, nakakatuwa. Di ba? Ano? Pagkakwentuhan na tayo, pagkwentuhan naman natin kung paano ba, ano ba ang nangyayari kapag nagsasayaw ka at may suot kang malaking, ano, di ba, mascot costume. Kausapin natin si Jason Cabilios ng Rai Cosplay Costume at saka naman susundan din ng morning dance fitness tutorial. Nakita nyo na kanina si Coach Froy. Tuturuan din tayo mamaya para makasayaw tayo kasama ng mga mascot. Ang ating Jason, halika na, Jason. Libre ka today, ka naka-mascot today. Oo nga. Usually, ano ba yung mascot costume mo? Iba-iba naman po yung style ng mascot namin. So, yan, nasusuot ko rin po siya. Pati din to, ganun po. So, kamusta yung mga nasa loob dyan? Okay pa naman po sila. Pinapawisan na ba sila? Kaya-kaya po nila. Naalala nyo, na-feature natin ang Rai costumes dati sa Kitang-Kita. Nung first week natin, ano. Naalala ko pa, pinagsuot niyo ako ng Yes, po. Kung ginawa to, Okay na tayo? One is enough? Or siguro busy-busy kayo lalo nung ano, no? Nung mga kapaskuhan. Yes po, ma'am. Bali, Burmans ang pinaka-peak season namin. So, pinaka-busy namin yung month na yun. Ano-ano mga events sa pinupuntahan? Marami kaming events, mga katulad ng mga company events, ganun po. May mga formal occasions, birthday, ganyan po. Halloween, meron din po kaming mga ganun po. Congrats, ha? Yes po. Magaling. Ayan. Ayan, Pero para ito, sa... ano pa yung mga dapat nating asahan? Ano pa yung mga big days natin na darating? Ano mga season? Yung malaki for mga mascots gaya nito? Every month naman po meron kaming mga fixed season. Like, kunyari, January to February hanggang December. Pero, syempre, ang pinaka-fixed season namin is Burmans talaga. Burmans Yes, talaga. po. Pero ito yun, hindi lang sila basta mascots. Gumagawa rin yung mga yun ng costume. Yes, po. Nagpapa-customize. Paano ba ang proseso nun? Halimbawa, may costume party na pupuntahan. Pag may mga costumes na pupuntahan at kailangan ng costumes, meron din po kaming mga nagpaparent kami. Like for kids, teens, adult, boys and girls, ganun po. For one day rental lang din po kami, tapos pipick upin mo siya before the event, tapos return mo siya a day, the next day po. Event. Pero pag mascot mismo, hindi ba mahirap magsayaw sa loob? Depende po sa mascot na kukunin, pero kung mascot na katulad po nila, is kayang-kaya po. Ito. Yes po, kayang-kaya po Katabi ko. i-ganun. Pero parang yung heart naman sa kayong tiger, kayang-kaya rin Ay, naman nila. Yes. Parang gano'n naman. Bakit parang malungkot ka? Malungkot pa si Dragon. Napansin mo rin. Ako lang yung peg niya for today. Ganun yung galaw. Left, right. O, sige nga. Kamustahin natin yung heart sa kayong tiger. Hello, heart and tabata. Parang kilala ko to eh. Kamustahin natin sila. Hindi, ito yung ating mga staff. Oo. Pakita naman yung mukha. Ang galing. Bawal. Face reveal. Hindi, pinapanood ko kayo kanina kasi kasama si Froy. Ayan. Halika na. Ngayon, kailan nyo masasabi na nakipagsayawan na kayo ng mascot, kasama ang mascot sa umaga? Never? O, gagawin natin ngayon. Yan. Okay, gawin niyo yan. Opo. Asa na si Froy? Coach Ito po. Froy. Coach Froy, Turuan mo naman kami kung nagawa ng mga mascot, magagawa rin yan. Siyempre po naman po. Lahat naman po tayo marunong. Yun. Sige, start. Halika. Oy, Miss Heart, halika dito. Miss Heart. Valentine. Miss Tiger. Tapos si Mr. Tiger. Yung heart sa harap. Sige. Ito kasi yan. Martina! Nawawala. Nawawala. Tiger, dito ka. Si Aaron. Ay, sa ating Chinese New Year Master. Pero Kasama na-cute rin. ng outfit ko Easter. today. Okay, Okay, game. Right, first step. The first step natin is side to side. Side to side. Let's go, Miss Up and double.
Single, single, double, double. Galing Single, single, double, single double. daw, Jazz. Single, single, double, double. Dancer tayo. Baka this year, double na. Double, double. Single, single, double, double. Uy, hindi magawa ni Justin yung double kasi Double, single. Double, double. Then, repeat step lang tayo ng side to Okay, side. repeat lang. Okay. Mr. Tiger, Handshake. got it? Got it! Patingin ganun mo. Dali, Mr. Kaya? Tiger. Oh! Wow! Tawag mo, palibasa nakatakit yung ulo mo. Sige nga, ilabas natin. Gamitin mo. Tingnan natin si yung sa Chinese New Year. Kaya mo ba? Ano yung isang step yung may Ready, ganun? step natin and Kaya niyo. Hoy! Oh! and hips and turn. Okay, ang galing ni Maui. Oh, ayan. And hips and Shuli. turn. Again. Okay. 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 Ano, mga Kaya? mami, daddy, sama kayo at saka mga bata. Kaya mo ba, Magsaya na tayo Dragon? kasama mga mascot. Game? DJ Game! Tom from the top. Let's go! Ang galing niyo, Mama Dim. Okay. Nag-workout din ba kayo? Grabe. Oh, medyo. Coach Froy, thank you so much. Napakahusay mo. Pag gusto ka nilang makontak, malay mo meron sila mga parties, gusto nila sayawan sa umaga. Anong tatawagan nila? Follow lang po ako sa Facebook, Froy Salvador Flores, and TikTok po, Froy Flores. Yun lang po. Sa mga mami, sa mga daddy, kasama din natin yung mga dancers natin. Mama Dim, dyan mo, so sexy. And of course, si Sir Jason naman. Meron ba kayong gustong ibitahan para sa mga gustong kuhanin kayo para sa mga events nila? Sa lahat po ng gusto mag-rental ng costumes, meron po kaming page, Rai Cosplay Costumes. May mascot maker riding po kami, ganun po. At may mga mascot po kami for hire. May birthday parties, company events, and corporate events pwede rin po. Nagko-customize din kami ng mga mascot po para sa company at personal own po. Alright. Maraming salamat, Dance Fitness Coach Roy Flores at si Jason Cabilos ng Ride Play Costume. Thank you very much, mga kapatid. O sa inyo naman, sa mga nanonood dyan, kasunod ng masayang sayawan na yan, tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. At pagkatapos naman po magtalon-talon o kung ano pong kilos for a Wednesday morning, ang ginawa po natin, inhale the positivity, exhale the bad vibes, mga kapatid. Maintain lamang po ng good mood. Ako po, si Mommy Dim Pascarmana. Tama ka dyan, Mama Dims, at isabay na rin ang pagpuno pa sa sarili ng inspiration at motivation para kahit anong gawin, kayang-kaya yan, kapatid. Ako po, si Maui David. Huwag niyo kalimutan mag-agahan para full of energy tayo sa araw natin. Samahan niyo na rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino.
At syempre, muna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, matinding galawan to start our Wednesday, pero marami pa tayong ibang inihain para sa mga kapatid natin. Tama, Justin? Tama ka dyan, Jester. Ito, isa pang todo-todo, ha? As in todo sa negosyo. Ma-inspire sa hashtag Sibling Goals na kwento nung nakilala naming tatlong magkakapatid na winner sa kanilang business. I-share natin yan sa Kitang-Kita. At sa ibang issue naman, music is life para sa marami sa atin, no? Pero paano kung unti-unti hindi mo na ito na-enjoy dahil sa problema sa pandinig? Usapang hearing loss naman tayo sa sabi ni Doc. At abangan din mamaya may mga lilinawin si Attorney Buko sa ilang kaso ng pagrereklamo sa ating barangay. I-detalya natin yan sa Legal Bato. Eto, exciting. May bagong tahanan na naman po tayong kinatok. This time, ipapasilip natin ang literal na comfort zone ng kilalang fashion photographer at artist na si Shira Luna. Abangan po yan sa My Bahay. Yay! At from katok to patok. Yeah. Mamaya, ang trending sa sarap na yummy puto ng Uy. Egg City. Tikman natin yan. At sa mga maaksyong balita sa frontline sa umaga, kilos protesta kontra PUV modernization inabot ng hanggang madaling araw kanina. At sa ibang balita naman, kasunduan para mag-supply ng bigas ang Vietnam sa Pilipinas, inaasahang lalagdaan ni PBBM. At sa showbiz, kaway-kaway sa aking kapwa K-pop fans dahil ang South Korean singer na si IU magko-concert sa Pilipinas sa June 1. Masaya ang aura. Pakita na po yung selfie na yan dahil malay mo kayo nang manalo sa Kagumoka ko. Tutok lamang po sa Good Morning Kapatid. Saka naman mag-picture-picture while watching. Ang mga larawan po ipadala na yan sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Selfie-selfie na po mga kapatid. Dali na dahil ang aming mapipili magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Iatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Kilos protesta ng mga tsuper laban sa PUV Modernization Program. Inabot hanggang kaninang madaling araw. Pilipinas tiniyak sa China na kinikilala ang One China Policy kasunod ng pagbati ni Pangulong Marcos sa bagong presidente ng Taiwan. Mga warehouse sa Maynila, sinalakay ng NBI at Bureau of Customs. Sari-saring smuggled na produkto umano na bisto. Babaeng pumarty sa Cebu, ginahasa muna bago patayin ng sariling pinsan. At pira-pirasong Paraiso star KD Estrada, dinipensahan ang ka-love team na si Alexa Ilacad mula sa mga basher. Hanggang madaling araw nangalampag ang grupong Piston at Manipela laban sa PUV Modernization Program. Babala pa ng mga grupo, patikim pa lang ito sa mga gagawin pang kilos protesta habang papalapit ang Pebrero. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Madaling araw na kanina pero gising na gising pa rin ang mga tsuper at operator ng grupong Manibela at Piston sa gitna ng kanilang kilos protesta kontra PUV Modernization Program. Sa dami ng nakahintong mga jeep, isang lane lang tuloy ang dinaanan sa parte ng rotonda papuntang Espanya. Pero hanggang dyan lang sila dahil hinarang ng mga pulis ang mga nagkikilos protesta papuntang Menjola kahapon. Blooming Treat pa lang, nakahanda na ang mga pulis para pagbawalan silang makadaan. Kaya napilitan silang sa welcome rotonda na lang magsagawa ng kilos protesta.
Nung nandun kami kanina, gusto ko lang talaga na umabante kami hanggang doon sa may overpass. Hindi kami pinayagan. So dito na namin sana ito tatapusin, kaya lang ayaw pang umuwi at gusto pang ipaglaban ito hanggang kinabukasan. Pero giit ng mga pulis, wala namang permit ang mga grupo para mag-rally sa Menjola. Hindi na sila pwedeng magpunta doon unless nakapag-secure sila ng permit para mag-rally doon. Ayon sa grupo, aabot sa mahigit 10,000 tsuper at operator ang sumali sa kilos protesta simula pa kahapon. Pasado alas 12 na ng hating gabi nang magdesisyon ng mga grupo na wag nang ipilit na magtungo ng Menjola. Wala na sir, hindi na natin pipiliting makalusot pa ng Menjola. Nagdedepende po sa panawagan nitong ating mga kasamahan, sa depende rin sa kanilang sakripisyo at lakas. Yung kung hanggang anong oras kami rito kasi every 30 minutes nagmi-meeting kami. Pasado alauna ng madaling araw kanina, natapos ang protesta ng Manibela at Piston. Isa-isa na rin silang nagsiuwian habang nagbaklas na rin ang mga pulis kalaunan. Gayunman, asahan daw ang mas malaki pang kilos protesta habang papalapit ang Pebrero. Sa susunod na buwan na kasi sisimulan ang panghuhuli sa mga jeep na hindi umanib sa kooperatiba o korporasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Pinababasura ng Department of Transportation at LTFRB sa Korte Suprema ang petisyong layong ipahinto ang PUV Modernization Program. Sa 65 pahinang comment, sinabi ng DOTR at LTFRB na dapat madismiss ang petisyon dahil labag daw ito sa tinatawag na hierarchy of courts. Agad daw kasing dumiretso sa SC ang Piston at iba pang transport groups. Dapat daw ay sa mas mababang korte muna sila pumunta. Sabi pa ng DOTR at LTFRB, wala namang iprinesentang aktwal o totoong kontrobersya o issue ang petisyon, kaya dapat daw ay madismiss ito. Noong Desyembre, inihain ng Piston at iba pang transport groups ang petisyon ilang araw bago ang December 31 deadline para sa jeepney consolidation. Iginiit ng Department of Foreign Affairs na kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy. Kasunod yan ang pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa bagong presidente ng Taiwan. Ang China may babala pa sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagbunyi ang Taiwan sa bago nilang presidente. Wagi si Lai Ching-te na miyembro ng ruling Democratic Progressive Party. Sa May 20, opisyal na uupo sa pwesto si Lai. Si Lai ang sumusunod sa yapak na kapartido niyang si Tsai Ing-wen na tinik sa lalamunan ng China. Itinuturing kasi ng China na probinsya nila ang Taiwan pero inaalmahan ito ng Taiwan. Sa pakikipagbulong ni outgoing President Tsai sa mga opisyal ng Amerika, sinabi niyang administrasyon lang ang nagbago sa Taiwan pero hindi ang relasyon nito sa US. Umaasa pa nga siyang mas magiging matibay pa ang US-Taiwan relations. Kaya naman, ang President-elect na si Lai may banat agad sa China. Nilabanan daw nila ang sinumang manghimasok sa kanilang bansa dahil naniniwala silang kailangan nilang maghalal ng sariling presidente. Hindi naman daw sila nagsisimula ng gulo. Gusto lang nilang panatilihin ang demokrasya. Si Pangulong Bongbong Marcos kinongratulate ang bagong presidente ng Taiwan pero hindi yan nagustuhan ng China. Kaya pinapatawag nila si Philippine Ambassador to Beijing Jaime Flor Cruz. Labag daw sa One China Policy ang ginawa ni PBBM. Sa ilalim ng policy, tinuturing na isang probinsya ng China at hindi hiwalay ang Taiwan. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mensaheng yan ni Pangulong Marcos ay salungat sa political commitment ng Pilipinas sa China at pakikialam daw sa internal affairs ng kanilang bansa. Makahulugan nilang paalala sa Pilipinas, huwag makipaglaro ng apoy kaugnay ng isyu sa Taiwan. Pinayuhan pa nila si Pangulong Marcos na magbasa at intindihin ng maigi ang isyu ng Taiwan. Sabi naman ng ating Department of Foreign Affairs na paraan lang ito ni Pangulong Marcos para pasalamatan ang Taiwan sa pagtanggap sa libo-libong OFW roon. Niliraw rin ng DFA na sumusunod ang Pilipinas sa One China Policy. Bilang pagtalima, walang diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan. Wala rin tayong embahada roon. Pero kung may pagkakapareho man ang Pilipinas at Taiwan, yun ay ang tensyon nito sa China. Ang sa atin ay dahil sa agawan ng teritoryo at pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya naman hindi nakapagtataka na base sa survey ng Pulse Asia, 8 sa 10 Pinoy ang mas gustong kasama ang Amerika kaysa China sa West Philippine Sea.
Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nakatakdang pumirma ng 5 taong kasunduan para sa supply ng bigas si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Vietnam sa katapusan ng buwan. Ayon sa Department of Agriculture, may binuo na silang Memorandum of Agreement na lalagdaan ng dalawang bansa. Nakapaloob sa kasunduan ang garantiya na magsusuplay ng bigas ang Vietnam kahit sa oras ng kalamidad. Matatanda ang Setyembre nang i-alok ng Vietnam kay Pangulong Marcos ang naturang kasunduan sa kasagsagan ng ASEAN Summit sa Indonesia. Pero kahit kailangan mag-import, tiniyak ng DA na sapat pa ang inventaryo ng bigas sa bansa. Humihirit na rin ng dagdag singil sa Pinoy Tasty at Pandesal ang isang grupo ng mga panadero dahil sa nagmamahalan na rin daw ng mga sangkap. Ayon sa grupong panaderong Pilipino, nasa 2 piso ang gusto nilang ipatong sa presyo. Hindi kasali sa binabantay ang mga produkto na may suggested retail price ang tinapay. Pero minomonitor ng DTI ang shrinkflation o pagpapaliit sa size o volume ng produkto imbis na galawin ang presyo. Kaya hirit nila, payagan na ang hiling nilang taas presyo para makabawi din sila sa gitna ng nagmamahalang sangkap. Milyong-milyong pisong halaga ng smuggled umanong agricultural products ang natagpuan sa 4 na warehouse sa Maynila. Mismo mga magsasaka raw na hirap kumita dahil sa smugglers ang nagtimbre sa mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Samot-saring smuggled umanong prutas at gulay ang tumambad matapos sa lakay ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation ang 4 na warehouse sa Maynila. 3 sa mga warehouse ay nasa Binondo, habang ang isa pa ay nasa Tondo. Kabilang sa nakitang produkto ang mga broccoli, mansanas at repolyo. Mayroon ding kiwi, strawberry, bell pepper, cauliflower, kamote at mais. Sa kabuuan ay nasa 5 milyong piso ang halaga ng tumambat na agri-products. Sa itsura pa lang daw ay kita ng galing sa ibang bansa ang mga prutas at gulay. Sobrang laki ng mga produkto nila kumpara sa ating mga lokal na produkto. Sa mga carrots na naobserbahan namin, masyadong malilinis ang mga imported carrots kung mapapansin nyo at wala sila yung pinakatangkay ng carrots. Sa mga broccoli naman, masyadong may kalabnawan, may kalabuan yung pagka-verde nila. Nakakuha daw ng impormasyon ng mga otoridad tungkol sa smuggled goods, kasunod na magreklamo ang ilang local farmers. Tanging mga staff lang ang naabutan sa warehouse. Giit nila, hindi nila alam na smuggled ang mga ito. Pumasok lang po ako dito. Wala po kaming idea doon sa may-ari. Ang Pilipino naman po siya. Inaalam pa ng BOC at NBI ang pagkakilanlan ng mga may-ari. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Anti-Smuggling Law kung mapatunayang iligal ang pag-import sa agri-products. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ngayong araw, diringgin ng LTO ang paliwanag ng motoristang paulit-ulit na sangkot sa road rage sa Quezon City. Lumantad naman ang ina ng motorista at humihingi ng pang-unawa para sa anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ano problema mo, boss? 3 buwang suspendido ang lisensya at rehistro ni Jesse Bertudaso, ang motoristang sangkot sa 3 magkakahiwalay na viral road rage sa Quezon City. Ayon sa Land Transportation Office, posible ring bawiin ang kanyang lisensya. Nag-issue na ng show cause order ang LTO kay Bertudaso kaugnay sa unang insidente ng road rage noong Disyembre. Pinagpapaliwanag na rin siya sa 2 pang insidente ngayong buwan. Dahil sa mga kinasangkutang road rage, mismong ina ni Jessie natatakot at nangangamba para sa anak. Pinagsabihan niya na raw ang anak na wag na magmaneo noong unang masangkot sa away kalsada. Pero ginamit pa rin daw ni Jessie ang kotse para sa delivery service. Sabi ko, sa uli mo na lang, kaya hindi mo naman magagamit, maghapon magdamag yan. Hindi lalo kung hindi makakatulog. Matapos naman mawalan ng trabaho noong Nobyembre, hindi na raw nakakatulog at palaging galit ang anak. Doon na pinakonsulta sa doktor si Jessie at noong January 6, na-diagnose siya na may bipolar affective disorder. Humingi ng pang-unawa ang ina ng motorista dahil sa mental health condition ng kanyang anak. Pero sagot dyan ng LTO. Yung point kasi natin, yung character, attitude sa kalsada. Kaya magkakaroon ka ng violation na aabot ka sa revocation, if ever. Yung ugali niya, sir, yung character, attitude, at saka yung discipline niya sa daan, hindi karapat-dapat siya magmaneo na.
Nilinaw din ng LTO na hindi requirement ng neuro o psychological test sa pagkuha o pag-renew ng lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sibak sa pwesto ang 6 na pulis na rumisponde sa holdapan sa Maynila nitong nakaraang linggo. Sa nasabing insidente, pinalibutan ng mga pulis ang jeep kung nasaan ang holdapper na armado ng kutsilyo. Sa kabila niyan, nakalabas pa rin ng jeep ang suspect at sinubukang manaksak ng pulis kaya't binaril. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, may mga hindi nasunod na protocol ang mga rumespondeng pulis. Delikado raw ang pagpapaputok sa tumatakas na suspect dahil posibleng may madamay na sibilyan. Pinagpapaliwanag na ang commander ng presinto ng mga pulis kaugnay ng insidente. Ginahasa umano bago pinatay ang isang babae sa pinamungahan sa Cebu nitong Lunes. Ang sospek sa krimen, mismong pinsan pa ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Wala ng buhay ang babaeng ito nang matagpuan ng mga otoridad sa Sapa sa Barangay Kamugaw, pinamungahan sa Cebu nitong Lunes. Tinabunan ng tuyong dahon ng saging ang bangkay. Kinilalang biktima na si Jocelyn Samilyon, 21 anyos. Ang sospek sa krimen, ang sarili niyang pinsan na si Jimboy Pasakan, 18 taong gulang. Napag-alamang galing sa disko sa kanilang lugar ang biktima at sospek. Afterwards, there was a drinking spree, nagkainuman sila. Then the suspect and the victim, nagkasama sila when they were going home. Agad na aresto ang sospek sa follow-up operation. Hindi niya itinanggi ang krimen, pero ayon sa sospek, may relasyon sila ng kanyang pinsan. Gusto na raw makipaghiwalay ni Jocelyn, kaya't nagawa niyang saktan ng pinsan. Nang mawala ng malay ang biktima, doon na raw siya hinalay ni Jimboy. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ni Jocelyn. Hinihintay pa ang resulta nito. Kasong rape with homicide ang kakaharaping kaso ng sospek. Sa loob ng isang babuyan, humandusay ang babaeng ito matapos pagbabarilin sa Bantay, Ilocos Sur. Kinilalang biktimang si Berna Sheila Daria. Itinakbo pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo at tiyan. Blanco pa ang mga otoridad sa kung sino ang nasa likod ng krimen. Patay naman na matagpuan ng rescuers ang 20 anyos na si Jmar Quaresma sa Pinsal Falls sa Santa Maria, Ilocos Sur. Base sa investigasyon, nagkayayaan sina Quaresma at 2 pang kaibigan na maligo sa nasabing talon. Pero matapos mag-dive ng biktima, di na siya muling nakaahon. Ayon pa sa mga otoridad, nakainom si Quaresma habang naliligo. Dahil sa insidente, pinag-aaralan na ng mga otoridad ng barangay na isara sa publiko ang talon tuwing gabi para maiwasan ang disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Perwisyo ang dala ng hanggang dibdib na baha sa mga residente sa Davao Region. At ayon pa sa Pag-asa, asahan na raw ang mas marami pang pag-ulan sa mga susunod na araw. Nasa Frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Walang bagyo pero gadibdib na baha ang sinuong ng mga residente sa Barangay Gabe sa Compostela, Davao de Oro kahapon dahil sa matinding ulan. Sabi ng uploader, napilitan silang lumusong para saklolohan ang mga kaanak na lumubog ang bahay sa tubig. Sa New Bataan naman, rumaragas ang baha ang bumungad sa mga taga-barangay Andap. Umapaw kasi ang Mayo River. Sa Nabuntura naman, nalubog din sa baha ang Barangay Libasan. Umabot hanggang baywang ang tubig kaya gumamit ng lubid ang mga rescuers sa pagsaklolo sa mga residente. Mabilisan din ang pag-rescue sa mga taga-barangay Basak. Inilagay naman sa palanggana ang mga batang ni-rescue sa Barangay Magsaysay. Umabot din hanggang Hita ang baha sa Davao City. Hindi tuloy nakaligtas sa baha ang mga motorista. Ang ilang mga bahay, inabot ng tubig ng umapaw ang ilog. Kaya higit 80 pamilya ang kinailangang ilikas na LGU. Paggising ko kanina, yung tubig baha ay pumasok na. Yung bahay ko napapalibutan na ng tubig. Mataas na rin ang tubig sa ilog. Sa ngayon, maaliwalas na ang panahon sa lungsod. Humupa na rin ang baha kaya nakauwi na ang mga evacuees. Pero sabi ng Pag-asa, magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa Mindanao, partikular sa Caraga at Davao Region dahil sa umiiral na shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Kaya pinayuhan nila ang publiko na maging alerto pa rin sa banta ng baha at mga landslide. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5.
Binabantayan naman ng Department of Trade and Industry ang bentahan ng bottled water sa Baguio City. May mga ulat na kasing umabot kay Mayor Benjamin Magalong na biglang tumaas ang presyo ng bottled water kasunod ng diarrhea outbreak sa lungsod. Bukod sa mahal, may nagkanya-kanyang presyuhan din daw. Nauna nang nagpositibo para sa E. coli bacteria ang ilang establishmento sa lungsod. Para masigurong walang nananamantala, magsasagawa ng sorpresang inspeksyon ang DTI sa mga tindahan sa lungsod. May nanalo na ng 640 million pesos na jackpot prize sa Super Lotto 649. Ayon sa PCSO, isa lang ang maswerteng nanalo ng mahigit kalahating bilyong pisong premyo kagabi. Tinamaan niya ang winning combination na 26, 33, 14, 48, 6 at 42. Wala namang nananalo pa ng jackpot sa dinaos ding draw para sa Lotto 642 at Ultra Lotto 658. Nitong December 29 lang nang magwagi ang isa ring mananaya ng 571 million pesos na jackpot sa Lotto. Simula na ng mas mainit na bakbakan sa pagbubukas ng PBA Commissioner's Cup Playoffs. Magtatapat mamayang alas 4 ng hapon ang 4th seed na Phoenix Fuel Masters at Meralco Bolts para sa unang laro ng quarters. Hawak ng Phoenix ang twice-to-beat advantage dyan. Samantala, makakalaban naman ang top seed na Magnolia Hotshots, ang 8th seed na TNT Tropang Giga. Mamaya naman niyang alas 8 ng gabi. Aabante na sa susunod na round ang Phoenix at Magnolia kung mananalo sila mamaya. Lamang sa statistical race, si Christian Stan Hardinger ng Barangay Ginebra para sa Best Player of the Conference Award. Tinapos ni si Stan ang eliminations na may 38 stat points. Hindi naman eligible sa award si Junmar Fajardo na 5 laban lang ang nilaruan. Kailangan kasi 70% ng games ang nilaruan ng isang player para magkaroon ng chance sa award. Pangalawa sa karera ang teammate ni Fajardo na si CJ Perez na may 35.2 stat points. Sinundan naman sila ni Arvin Tolentino ng Northport, Calvin Oftana ng TNT at Scotty Thompson ng Ginebra. Dinepensahan naman po ni Pira-Pirasong Paraiso star KD Estrada ang ka-love team niyang si Alexa Ilacad laban sa mga bashers. Ayon kay KD, malapit sa kanya si Alexa kaya talagang dedepensahan niya ang aktres mula sa bashers. Matatanda ang nag-post si KD sa kanyang social media para linawin na hindi niya gustong maiugnay sa isang fandom na hindi niya pinangalanan. Hula ng fans, ang fandom po na ito ay nagsuship sa kanila ng aktres na si Angie Salvacion. Si Alexa naman aminadong nagulat sa ginawa ni KD para sa kanya. Dagdag pa ni Alexa na takot siya sa posibleng komento ng netizens sa ginawa ng aktor. Pero para kay KD, wala ito sa kanya basta't maprotektahan niya si Alexa. Magko-concert man po sa Pilipinas ang South Korean singer na si IU. Sa June 1, gaganapin ang her concert tour ni IU sa Philippine Arena. Wala pang nilalabas na detalye tungkol sa ticket selling at presyo nito. Maliban po sa Pilipinas, bibisita rin ang singer sa ibang bansa sa Asia, Europa at Amerika. Nakatakdang mag-comeback si IU ngayong taon. 2019 pa huling nag-concert si IU sa Pilipinas. Kilala siya sa mga kantang Good Day, BB, Celebrity at marami pang iba. Yellow C-A-R-D. Stop smiling. Wow. Stop smiling yung katabi mo. Yung katabi mo, kilig na kilig. Hindi natin matatago pag ganyang usapan ng mga Korean na mga performers. I love it. Kasi, at saka sa ngayon kasi nasa army nga ang aking mga babies. So, yan muna ang pagbabalingan. Dinidistract niya muna. May kilig sa dulo eh. Ano ba? Hindi napigilan eh. O, sige na nga. Okay. O, teka, ito naman. Exciting to. Tsaka parang yung outfit ko dito, parang outfit ko rin today. Sa atin pong pagbabalik sa My Bahay. Ang house tour ko sa bahay ng fashion photographer at kaibigan kong si Shira Luna, na kilala rin bilang Ukay Queen. Cozy. Excited ako dyan. Parang ang cozy ng bahay niya. Yes, super po. Yan. Ito po sa Legal Bato, sasagutin ni Attorney Buko ang ilang issue tungkol sa hindi pag-aksyon ng barangay sa idinulog na reklamo. At sasabi ni Doc, tunghayan ang kwento ng isang drag performer na unti-unting nawawalan ng pandinig. Paano nga ba siya nananatiling positibo sa buhay? Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Malaking pagsubok ang pagkakaroon ng seryosong sakit, lalo na kung apektado rito ang mga hilig natin. Tulad na lang ng isang drag performer na paano pa kaya iindak kung halos hindi na makarinig ng musika. Ang kanyang kwento, tunghayan sa Sabi ni Doc. Musika at indayog, yan ang buhay ni Panthera Arma na isang drag performer. Pero dahil sa paghina ng kanyang pandinig, ang buhay na tugtugin ay napalitan ng katahimikan. Nakararanas si Panthera Arma ng Severe Sensory Neural Hearing Loss o SNHL, isang kondisyon kung saan humihina ang pandinig dahil sa damage ng bahagi ng tenga gaya na lamang ng auditory nerve. Late diagnosis ako noong 2017. So, initial diagnosis sa akin ng doctor is possible siya na since birth siya. Akala ko tahimik talaga yung mundo, ang maririnig mo lang ay mga konting boses. So hindi ko alam na may mga iba-iba palang klaseng na sounds. Nahirapan daw si Panthera sa kanyang pang-araw-araw na buhay dahil sa mahinang pandinig. During my elementary and high school and college, may mga point sa buhay ko na hindi ko naririnig ng maayos yung teacher. Noong 2017, naghahanap kasi ako ng trabaho. And then, during my interview, dalawa lang kami sa room and yung space is medyo malaki. And then, nung tinatanong niya na ako or kinakausap niya na ako regarding my application, hindi ko siya naririnig. So, para hindi ako mapahiya, sabi ko na lang sa interviewer na hindi ako interested sa job. Nakaranas din si Panthera ng ilang sintomas tulad ng pagkahilo, kawalan ng balanse at pag-ugong ng kanyang tenga. After ilang months, nagpa-check up ako sa isang clinic. Na-recommend ako sa isang hearing center. And then dun nila na-found out na meron akong moderate to severe hearing loss. Ang mga taong mayroong moderate to severe hearing loss ay nawawala ng pandinig sa pagitan ng 41 to 71 decibels. Ibig sabihin, hirap silang makarinig kahit mga normal na usapan lamang na may average noise na 60 decibels. Isa sa mga posibleng magdulot ng hearing loss ang exposure sa malalakas na tunog. Before na wala pa akong hearing aid, exposed po talaga ako sa loud music. Kasi part ng trabaho ko, isa rin dito na mahilig ako makinig ng music. So kapag ako ay nag-headset, so talagang tinotodo ko to the point na pwede pala siya maging factor. Dahil naman sa naranasang bullying at diskriminasyon, naging introverted si Panthera. Kasi akala nila pagka ikaw ay deaf or hard of hearing, bobo ka or something na wala kang magagawa for the community. Pero imbis na panghinaan ng loob, gumawa siya ng paraan para lampasan ang mga pagsubok at makatulong sa iba. Ginagamit ko yung social media ko para magturo ng basic sign language. Yung support ng family, nakuha ko naman, lalong-lalo na sa mami ko. Kasi all throughout ng life ko, siya talaga yung kumakausap sa akin. Isinailalim natin sa Weber at Renee test gamit ang tuning fork si Panthera. Lumabas na mahina ang kanyang pandinig sa pareho ng tenga at nakaririnig lamang kapag nakatutok na rito ang source ng tunog. Incurable ang SNHL. Paggamit lamang ng implant at hearing aid ang tanging paraan para makatulong dito. Ating mensahe ngayong araw, matuto nating pahalagahan ang bawat tunog at ingay na ating mga naririnig sa mundo dahil hindi lahat tayo ay nabigyan ng pagkakataong marinig ng malinaw ang mga ito. Ganda naman yung payo talaga ni Doc Dex. Let's appreciate what we have. At sabi mo, experience ka rin dyan na talagang yung balance na affect. Oh, ang hirap, Mami, para kang na bubuwal palagi. Yung parang kahit nakatayo lang ako, pag meron ka kasing problema sa hearing, parang hindi pa kabalanse. Tapos ang hirap pa kasi pag yung kasama sa trabaho mo, kailangan ganun. Kaya minsan, ang lakas ko magsalita. Oh, kasi hindi ko marinig masyado. Joke Ikaw lang. din. Ito, alam mo. Yung galing talaga tong Justin Quirino na to, ha? Pwede ka maging kapitan sa barangay. Ako, di ba? Kasi malakas ang buhay. Hindi na kailangan ng megaphone. Oo nga. Kasi doon tayo papunta eh. Yun, Barangayan. Ito po, usapang barangayan, ha? Gusto mong ireklamo ang taong may atraso sa'yo mula sa kabilang barangay, pero ang problema, dinededma lang ng
ang inyong barangay. Paano ba yan? At bakit ba? Yan ang sasagutin ni Attorney Buko dito sa Legal ba to? Magandang tanghali po, Kap. May utang po kasi sa akin yung kabarangay nyo na si Michael Gomez. Magpapatulong po sana ako sa inyo. Ma'am, pasensya ka na. Hindi ka namin pwedeng matulungan. Hindi kami pwedeng makialam sa problema mo kasi hindi ka namin kabarangay. Kabarangay nyo naman po siya Pasensya na po. Hindi po sakop ng barangay namin. Attorney, ayaw kong tulungan ng barangay na makasingil sa utang dahil di raw nila ako kabarangay. Legal ba to? Legal po ito. Ayon sa Section 409 ng Local Government Code, ang katarungang pambarangay ay para sa mga nakatira sa iisang barangay. Subalit, kung ang magkabilang panig ay nakatira sa iisang bayan o lungsod, bagamat magkaiba sila ng barangay, pwede pa din dalhin ng complainant ang usapin sa barangay kung saan nakatira ang kanyang inirereklamo. Attorney, ano-ano po ba ang mga kaso na pwedeng idiretso na sa korte at hindi na kailangan dumaan sa barangay? Ayon sa Section 408 ng Local Government Code, ang mga sumusunod na kaso ay pwede nang idiretso sa korte at hindi na kailangang dumaan sa barangay. Una, kung ang isang panig ay anumang ahensya ng gobyerno. Pangalawa, kung ang isang panig ay kawani o opisyal ng pamahalaan na kinakasuhan dahil sa kanyang pagganap sa katungkulan. Pangatlo, ang mga kaso na may parusang pagkakulong ng higit sa 1 taon o multa na higit sa 5,000 piso. Pang-apat, mga kaso na walang private offended party. Panghuli, mga kaso tungkol sa lupa na matatagpuan sa ibang bayan o lungsod o mga kaso sa pagitan ng mga taong nakatira sa magkaibang bayan o lungsod. Attorney, paano kung ayaw akong bigyan ng certificate to file action ng barangay dahil mas pinanigan nila yung nakaaway ko? Pwede ba akong makapagkaso kahit walang certificate to file action mula sa barangay? Hindi po legal na ayaw kayong bigyan ng certificate to file action kung hindi na kayang ipagkasundo ang magkabilang panig tungkulin ng punong barangay o ng lupon na magbigay ng certificate to file action. Kung hindi sila magbibigay ay maaari silang makasuhan ng kasong administratibo sa Sangguniang Bayan o Panglungsod o sa Ombudsman. Sa mga pagkakataon na ayaw kayong bigyan ng certificate to file action, maaari pa din kayong dumulog sa hukuman at mag-submit na lamang ng sinumpaang salaysay, yung notaryado, na nagsasabing hindi na kayo kayang ipagkasundo ng lupon at ayaw lamang kayong bigyan ng certificate to file action ng barangay. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Shoutout talaga sa lahat ng mga barangay cap at mga lupon na nanonood. Hindi po biro ang inyong trabaho dahil nakita natin yung mga hindi lang pwede idulog sa inyo. Lahat, besides bukod doon, lahat idinudulog sa inyo. Napakalaki ng inyong role, ng inyong, di ba? Ng ambag din nyo rin sa peace ng inyong barangay. Ng inyong lugar. Tama. Shoutout, Barangay Pineda. Yan. Ay, eto naman. Galing sa iba't ibang barangay po. More selfies na tayo sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Oy! Si Hal. Umamasko. Cute. Ay, ang daming batang nanonood. Hello, good morning. Good morning. Gusto nila si Miss Heart. Ay! Ayun siya. Ganda. Grabe, leveled up na talaga yung mga selfies sa mga kapatid natin, ha? Nahanap nila yung mga stuffed toy nila. Ayan! Picture lamang po ng picture, mga kapatid. Tsaka isend pa sa amin with location na rin. Para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Ito, mamaya, ang isa sa ating all-time favorite agahan at merienda na puto. Yay! May ile-level up pa pala. Ang yummy puto na Eggsy. Tikman natin. At sa kitang-kita, tampok ang mga negosyo ng tatlong magkakapatid na kumikita ng 6 digits kada buwan. O ha? At syempre, sa may bahay naman po ipapasilip sa atin ng celebrity photographer na si Shira Luna ang kanyang mga vintage furniture at house decor na binili niya sa mga thrift shops. Huwag na huwag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kaway-kaway sa mga batang 90s. I'm sure familiar po sa ating lahat ang gifted child noon na si Shira Luna na lumabas sa isang commercial ng milk brand. At ngayon po, patuloy siyang nagpapasiklab sa mundo ng fashion photography. Hanggang sa social media, patok na patok ang kaibigan kong ito sa kanyang mga ukay finds. Kumustahin po natin si Maring, never ko siya kasi tinawag na Maring Shira. Shira! Sama-sama tayong bumisita sa kanya dito sa My Bahay. Siya ay kinilalang 90s child wonder, pero if you ask me, super wonderful siya even more now dahil siya po ay kinikilalang isa sa pinaka-top, most favorite of celebrities, commercials, and fashion photographer na ngayon ay nasa henerasyon natin. At talaga naman pong mahal na mahal ko to. Isa sa pinaka-mabuti, mabait, magandang taong makikilala ninyo in your lifetime. Walang iba kundi si Miss V. Shira Luna. Let's go. Kakatok na tayo. Cozy, playful, nostalgic. Ito ang May Bahay ni Shira Luna. Naku, parang may password pa to. Guys, Miss Shira Luna in the house. Wow, alam bahay ko. Thanks for letting yourself in. Oh, nakita mo, di ba? Ganda. Oh. Wait, Shai. So, pag-usapan natin, kasi ito talaga ay favorite tambayan, not only of us, your friends, but also your newer friends who are more from your side of this industry, which would be performers, mga musikero, kasi your husband, of course, Koy, used to play also. Ang bahay na ito ay itinayo noong 1980s and it was rebuilt in the 90s dahil nasunog ito. At sinimulang i-renovate ni na Shira at ng kanyang asawa na si Koy noong 2018. So, ang natira na lang after the fire, yung marble floor and then yung garage. Kasi yung marble floor, I like because it's a classic, I think. No? Parang it can go along with any. With any design. Kasi parang the house has undergone like different looks throughout the years. Pero bagay yung marble sa lahat ng pinagdaanan yung itsura. Bilang isang photographer, particular si Shira sa lighting at sinag ng araw sa kanyang bahay. Hindi ko alam, ang gusto ko lang dito sa house, kahit anong time of day mo siya picturean or any corner you go, parang what would I shoot it like if I were taking a photo? Dahil sa mga vintage furniture at decor na nabili ni Shira sa thrift shops, naging very nostalgic ang vibes ng bahay niya. Itong inuupuan natin, because you thrift them, di ba? Yeah. Mura. Ano to talaga? TV console to? Or aparador? Parang aparador, pero it's where I put my candles, my shoes na fur props. So sa'yo, hindi lang siya basta aesthetic na magandang tignan, may function dapat? Everything I buy, even yung clothing, either mga gamit ko siya sa shoot, and then mas susot ko rin siya in real life. So ganun din sa furniture, pag ma-shoot dito, parang maganda na siyang set design. Pero teka, alam niyo bang kinilala si Shira bilang gifted child noon dahil sa kanyang galing at talino? Ngayon, isa na siya sa mga sought-after fashion and commercial photographers sa bansa. Dali, Shay, bakit nga ba nag-thrift ka? Kasi afford mo naman bumili ng mga bagong furniture, mahal na furniture. Iba yung thrill for me and also nag-working imagination ko when I see things. So, minsan I don't see it for like my personal use. Naisip ko siya for shoots. Yeah. Or I think of people who can use it. I think ang maganda kasi sa tandem niyo ni Koy, he restores, no? Mabuting-ting siya talaga. He also creates art out of wood. Ako yung tagahanap, siya yung mag-aayos. Ito ay mga camera. Sinong gumawa nito? Si Koy din. So, ito from wooden floors, no, Koy? Mga narrow floors, and then ginawa na lang yung ganyan art pieces. Since pandemic project talaga, ang dami niyang time. Kwentuhan mo naman ako dito sa dining table natin. Parang ito yung pinaka-first na piece of furniture na binili namin na... For here? Yeah. Nung nirenovate niyo, kumaga? Nung nag-start kami mag-renovate, natuwa ako kasi benches. Kasi before, we had a formal dining table, yung old house, na high back yung chairs. Parang very stuffy, very old school. Ito, parang nagpipicnic ka lang, or parang nasa cafeteria. Yeah. Feeling ko yun yung magic ng table na. Parang everything we've brought in is completely from some other person's story. Bukas, silipin natin ang mga ukay finds at personal perfume collection ni Shira Luna.
lucky that Shai, thank you if you're watching. Salamat sa pagpapatuloy sa may bahay. Kasi alam mo, nakikilala mo yung tao talaga pag nakita mo yung tahanan nila. Diba? Totoo yan, totoo. Parang na-transport nga tayo a few decades back eh. Pag habang Oo, pinapanood yun. parang that 70s Parang show. napaka-rich ng history ng mga binibili niyang mga gamit no, para sa bahay na. Gusto ko yan, na parang every piece has someone else's story. Yes. Ganda, ganda. Ako naman naisip ko, ang cute din ni Dimple sa ni Shai, who are actually very good friends in real life. Yung hindi ko kayo, I would never have put you together. Hindi ko man naisip na kayo yung Diba? mag-actually. Oo nga, no? So, pwede kayo na maging opposite yung ugali nyo, pero magja-drive kayo kasi pareho kayo ng heart. I guess pareho kami. May mga times kami, kasi introvert siya, may mga times kami na kakain kami, hindi kami nag-uusap. Totoo. Kasi yung vibe lang ng isa't isa na kukuha nyo na. Kasi po kami ni Shira, we've been friends since 16 kami. Eh, ngayon siya ang paborito ng mga lalo ha. And it's been years. Lahat ng celebrities talaga. Kasi nga, maganda yung vibe niya. It shows. Siyempre, lumalabas yung genius niya sa trabaho niya. Sa Oh, craft super! Saka yung creativity niya lumalabas din sa bahay niya mismo. Totoo. For now, konting paalala muna tayo. Be grateful in every season. I am Roda Evangelista Siralde, may isang business manager from Pangasinan. Losing a person you love is hard, but losing 3 of them is more difficult. Dahil tati na pasama kanya tatta nga pandemic, but God is merciful. Narigat, ngam God sends people to remind me that He is above our circumstances. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. After all, amok nga kayat ti pamilyak nga nasaya at tibiyag ko. Isu nga, I make sure to stay healthy and taking MX3 capsule nga tested ko since 2018 with alpha, beta, and gamma nutrients that is good for my body. Thank you po. Tata, ure back to work akon dito'y Manila, kayak ti anyaman na challenges tain sa pusok ti pamilyak, kadwa iti hope from God, all by His grace. I trust the Lord in every season as I trust MX3 to help me become a healthier me. At sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid, sa Kitang-Kita, isi-share sa atin ng nakilala naming trending na magkakapatid ang kanilang naging winner na diskarte sa negosyo. Ang kanilang kwento at patok na mga business ideas, abangan. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Nanonood pa rin kayo ng Good Morning Kapatid. Eto, Justin, Mami Chiki. Kayo magkakapatid, ano yung mga favorite ninyong bonding? Ako nandito na ako sa kain. Pagkain, yan na agad. Matik na. Tamang Saka kakulay mo ba eh. Katema mo ba eh. Ikaw, Justin. Kami anime, actually. Anime. Kasi alam mo, kaya ako natanong. Kasi meron ako nakilalang magkakapatid. Ang bonding time nila, pag nenegosyo. Kaya naman, not 1, not 2, but 3 businesses ang ibibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Three Sisters and the Businesses. Tunog pelikula, di ba? Pero yan ang patok na trio negosyo ng Verceles Sisters. From employees to entrepreneurs, yan ang magkakahiwalay na drama ng sisters na sina Denise, Geneva at Jamaica. Si Jamaica na kolektor ng stickers at stationaries, ipinundar ang 25,000 pesos para simulan ang kanyang Paperika stationery noong 2018. Dito niya ginamit ang karanasan bilang illustrator para magdisenyo ng mga stickers, notepads, glass cups, mugs at tote bags. Mga produktong pampaganda naman ang napiling negosyo ni Geneva. Gamit din ng 25,000 pesos, gumawa siya ng sariling cosmetics at skincare products na Dear Self Beauty. Mabenta sa kanya ang lip tint, blush on, brow soap at mga skincare products.
Sa puhunang 15,000 pesos naman, baking ang pinasok ni Denise sa kanyang Shento Cookies. Ang dating employee relations lead, nagbebenta na ngayon ng patok na small version ng 100-gram na Shento Cookies na swak pang regalo. Ang sugal na magkakapatid na iwan ng regular na trabaho, nagbubunga ngayon ng 6 digits na kita kada buwan. At para mas ma-inspire tayo na magnegosyo, makakasama natin sa studio ang Verceles Sisters. Good morning sa inyo, Danis. Taas kamay, Danis. Ayan. Then we also have Geneva. And ang kanyang kakambal, si Jamaica. Good morning! Good morning! Diretso na tayo. Isa-isahin natin. Tatlong magkakapatid, tatlong magkakaibang negosyo. Yes. Okay, pero partners kayo lahat. Parang ganun lumalabas. Yes ano? po, we help each other po. Ayan. Unahin na natin anong negosyo ni Jamaica. Dito sa harapan natin. Nagbebenta po ako ng stickers, stationery, tsaka lifestyle goods na from my drawings, from my art, na kami din po yung nagpo-produce sa studio namin. Illustrator kasi to by profession, Yes. Mami Chiki. In fact, siya yung gumagawa ng designs ng lahat ng negosyo ng mga kapatid niya. Yun yung tulong nyo. Oh, Mami Chiki, as a bookworm. Bookmark! Pero Jamaica, ano yung inspiration mo sa mga designs mo? Mahilig po kasi ako ever since nung bata ako sa mga cottagecore, vintage art. So yung parang comforting art na relatable. So yun, nilalagay ko siya sa through my art po. You can do anything. Yeah. Anong price range ng mga produkto mo, Jamaica? Sa sticker sheets ko, from 65 pesos to 600 po. Yung mga tote bags, mga mugs po. Okay. Pero, cute! Apo. Mga notebooks din dito. Ano to, tumbler din? Tumbler po. Parang glass cups po for cold drinks. Then, ito po sa mga hot. Ang ganda. Si Geneva naman. Si Geneva, ito, pampaganda naman ng mga negosyo niya. Yes po. So, ano yung mga meron dyan? Ano yung dinala mo for us? Nagbibenta po ako ng mga cosmetics tsaka skincare products po. Bale, what we have po, mga lip tint, creamy matte stains. Meron din po kaming mga skincare like serums, mga lip therapy balms, and also mga lip gloss po. Yan po. Kaiba kayo, no? Para ano, fraternal twins or identical? Identical. Talaga? Akalain mo. Sabay pa kayo, identical. Pero magkaiba sila ng hilig at saka ng expertise. Ako po yung medyo mas kikay po talaga. It shows naman. It shows naman. Anong price range ng mga produkto mo dyan? Price range, actually we have products po na maliliit lang po siya. It's 80 pesos po. Ano yun? Ito po. Very affordable. Actually, pwede mo pang regalo. 5 ml lang po siya. Lip tint po siya. Lip tint. Tama yan. Para lahat ng kulay pwede kasi mura lang. Balik ka ng 10, di ba? Yes. Pwede. Tapos yung skincare products namin, nagre-range po ng 149 to 299 Very affordable. Yes. Ano yung best-selling skin product niya naman? Sa skincare po, ito pong facial wash po namin. This one. Since maganda po to kasi ang dami na po nito natulungan na mga acne-prone skin, as in ang dami nang nag-heal from this one. So, paano mo ina-apply? Nakakatuwa yung ano? Ayan po siya. Parang pump po siya. So, tapos bago siya. May kasama ng brush. May scrub. May scrub. May silicone brush po na siya. So, parang ipapump nyo lang po. Pag bago po kasi hindi siya agad, tapos yun lang po. Parang exfoliation. Yes. Galing ha. Pwede rin pang men pala. Pwede rin pang men, Mami Chiki. Actually, marami din pong men po na gumagamit nito. Yes. Alam ko na kung sino mga guinea pig mo. Yung mga kapatid mo. Sisters. Speaking of sister, ayan na, hindi na tinitigilan ni Mami Chiki. Go, Mami Chiki, sa'yo na yan. Ako ang guinea pig ni Denise. Ito, merong anong tawag doon? Yung Biscoff. So, iba-iba yung mga mo. Yung mga na-invento mo na mga flavors. Tell us about it. Yes po. I am currently selling cookies po, and then I also have limited edition goods like banana loaves. Ito yun. From time to time, nagre-release po kami ng bagong products. But for our shop po, we are focused on cookies. Iba-ibang sizes. Magkano yung ganito kalaki? That is 135 per piece 135 po. per So, piece? it ranges from 100 to 140 po yung cookies namin na 100 grams naman na po siya. Medyo malaki nga. Yes po, and super high quality ingredients lang po yung ginagamit namin. Usually sourced from ibang... Naniniwala ako. So ito, candy sprinkle tsaka
That one has homemade caramelized white chocolate. We do it at, in the kitchen. Pero ito nag-trending to yung cookies mo no? Ano naging sekreto mo doon? Siguro po, I try to be as authentic and I try to share my story talaga kung paano ko po nagawa yung per recipe ko. And then, how I started from like simple sa bahay lang po and then how I scaled it up. Naiingit ako dun kay Jess. Ano yan? That's Valrhona Camphor. We currently have 7 flavors po. Ayan, pwede nyo tikman lahat. Ito gusto ko to, Jess, Justin. Kasi lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magkano naman yung ganito? Yung parang taste, anong tawag doon? Sampler. That one, our sampler po is 500 pesos. It has 8 flavors already. Lahat ng flavors mo? Yes, all flavors already in 8 pieces. Parang okay pang regalo din, Mami Chiki, ano? Yes po. Mabenta po siya especially during holidays po kasi pinamimigay nila as gifts. Yun. May Valentine's na paparating. Ayun. Ang favorite ni Geneva at ni Jamaica na ano? Na flavor cookie. po. Yung midnight cheesecake po. Sobrang Saan yan? Saan yan? Yung black? Yun Salamat sa tip, ha? Salamat sa tip. Sige na nga. Pinatikman niya, hindi nyo na po yung titigilan. Ayan na. Talagang nag-ano sila, nagtutulungan sila sa mga business. Ikaw naman anong makeup no na talagang kinahihiligan? Lagi mong dala. Lip tint po. Lip tint pinch po. na dapat. Lip tint. Yes po. You can use it sa eyes, sa cheeks, and then lips. Opo. Multi-purpose na kasi. Pero ito yung gusto kong malaman from them, Mami Chiki. Kasi itong magkakapatid na to, dati sila talaga may mga regular work. Nag-decide kayo na mag-resign dun sa trabaho ninyo para magnegosyo. At the same time ba to? Saka paano yung naging diskusyon ninyo magkakapatid regarding that? Actually, sa akin, parang nag-overlap. Habang nag-work ako, stinart ko na siya. Pero 1 month pa lang po, nag-decide na ako na gusto ko siyang ituloy-tuloy. Kasi ano po before I started this business, pinagplanuhan ko na rin po talaga siya like for months. Parang sobrang inorganize ko yung schedule, kung ano yung i-release ko pong una. Habang nag-work po ako. So sinabay ko po siya. Then nag-ipon din po ako from zero. So, ayun po. Kasi di ba maraming matatakot Halimbawa, nabitawan yung trabaho. Siguro maganda rin na meron kayong parang support system sa isa't isa. Totoo po. Are you all, magkakasama pa rin kayo sa bahay? Yes. Yes. Proudly. Hindi, maganda yan. Kasi yun na nga, pagka may problema ka, alam mo naman, di ba? Alam nyo kung ano yung mga problema ng mga entrepreneurs, yung mga sariling business. Yun po yung maganda po na, yun po yung parang pinaka-best po sa fact na magkakasama po kami. Kasi po, as you mentioned po, every time na may problem yung isa, parang lagi po kami nandyan. And since all of us handle business, madami po kaming output na naibibigay. Mga nag-share din po kami ng mga lessons. For example, sa isang aspect, may nag-fail. Kung nangyari na to dun sa isang kapatid, we know how to like fix it. Parang gano'n. So kami, parang tulungan po talaga. Yan ang mga negosyo na masarap supportan Ramdam mo din yung pagmamahal nila sa isa't isa. Okay, promote na tayo mga kapatid. Paano nila makukontak kayo para sa inyong mga negosyo pag meron sila mga gustong bilhin? Start tayo sa'yo. Okay, so meron po kaming Shopee store para sa Philippine customers namin. Tapos meron din po kaming international store. Wow. Actually, dun po ako nag-start talaga before ako So yeah, meron po yung dalawang yon and you can reach us through Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, and TikTok po. Paper Raika. Paper Raika Shop po. Ikaw naman. Mahanap niyo po kami sa Shopee, Lazada, TikTok shop, tapos we also have international shop which is Etsy, and meron din po kami mga resellers and distributors nationwide po. Galing na business idea talaga. Ito naman, reselling. Shento Cookies, go! We go by Shento Cookies on all our pages, and we also sell from Shopee po. So we do nationwide shipping, and then we also do Lalamove deliveries. We have shentocookies.com kung saan po centralized na po kung saan pwedeng mag-order. Shentocookies.com. Shento. Congratulations, Pinoy. You make us proud. Kasi parang ganyan talaga kagaling ng mga Pinoy. Totoo, patunay. Babata pa nito mga to Muli maraming salamat, Vercelles Sisters, sa sina Danis, Geneva, and Jamaica. Yehey! Ito naman, kain pa sa more. Kulang pa. Cake o cake na puto. Titikman natin ang kakaibang take ng Eggsy Manila sa isa sa mga paborito nating Pinoy snack sa aming pagbabalik. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid!
welcome back sa Good Morning Kapatid. Alam niyo, usong-uso na ngayon yung paggawa ng twist sa mga classic na Pinoy snacks. Di ba, Mama Dims? Tama ka dyan, Jess. Kaya naman po itong mga nasa harap natin ngayon, kakaibang take sa puto. Puto but make it fancy. Yan po ang ibibida sa atin ni Sir Ramuel Rapsing, owner po ng Eggsy Manila. Good morning po, kapatid. Good morning. Hindi nga ako maniwala na puto to. Hanggang lumapit ako, puto nga. Oo, di ba? Special puto po siya. Napaka-special. Siya po ay napaka-special, may iba-ibang flavors. So, meron kaming classic, yung aming unang variants, salted egg. Salted egg. Then, second flavor si ube streusel. And then, third flavor si mahu. Ano po And yun? this all cheese. Chicken floss po. Chicken Yes, floss. Okay. And then, ito yung panghuli. yes, all cheese po siya. Lahat cheese. Then, kung gusto nyo matikman ng lahat sa isang box, pwede nyo po siyang bilhin ng Okay po, kasama-sama. gusto po namin matikman lahat. Kasi po, iba na box out ko na dahil itong Chester. Meron din po kaming homemade dinuguan. Tapos may dip, yun Yes na po. dinidip po sa dinuguan. Meron po kaming dalawang klase ng dip. Ano pa yung isa? Meron kang dinuguan? tapos And meron- salted egg dip po. Wow! Nagsidiwan Mga na ako nasa dito. garapon dito po. Okay. Ito pong nasa garapon, yan po yung tinatawag naming tart nibble. Opo. Para siyang ice cream na may tart sa loob, na battery and Tart nibble. cream. Sir Dan, paano ka naman napunta sa negosyo mo? Nagsimula po kami nung pandemic sa midnight craving sa puto at sa 5,000 na Saan mo ginamit yung 5,000 pesos? Ano yung mga pinagkagastusan mo dati? Ginamit po namin sa pagbili ng raw materials at saka yung mga steamer. Paggawa na. So ano ba to? Like, tradisyon na ba ng pamilya nyo? May negosyo ba talaga kayong gumagawa ng puto? Wala po kaming negosyo. First time namin magnegosyo as family. Wow, eto. Then, awa ng Diyos po, nagkaroon kami ng 8 branches na po. Wow! So ano yung base nito? Yung parang basic puto mo? Ang base po niyan is, ang process is parang cake. Pero nasa between, yung kanyang texture is between cake and puto. So, dense at the same time, fluffy po. Fluffy. Yeah, it looks very fluffy to me. Oh. So parang iniisip ng mga mami, mamon, nandun ba? Malapit ba Yes sa po, mamon? malapit na po siya. Bakit ba yung mga bilang- taga face-to-face nandito? Oo. Bakit ba yung mga So, taga... dito po sa Eggsy, na-retain po namin Alam yung niyo naman, texture baka naman ng- masabihan tayo na... Sir, tingnan mo. Alex, explain na. Mag-solid lang ako ng plato. Sige, Magsusoli ka ng plato? Magsusoli ka ng plato? Tapos si Mama Carla, nagpapakuha ng cookies. Alam mo, feeling ko talaga may exhaust fan dito. Mula dito, may pagkain. Hindi pero may tinador akong nagkataon lang. What a coincidence talaga. Alam mo, hindi ko pa ito na-experience. Itong first time. Ito pala. Ito, kuya. Bibigyan ka. Si Alex na pag-taste test. Hi guys, napapadaan lang ako talaga. Ano gusto mo, kuya? Lahat. Lahat. Ito lang. Okay na, konti-konti lang. Wow! Sarap? Sarap? Lalo na pag tinusok ka ng sa... Lalo na pag tinusok ka si Dimple. Hoy, grabe! Wow! Tinusok ka? Natapaan yung ano ko, yung veneers ko eh. Ano po sa comment? Ang isaw-saw mo rin sa dinuguan. Ano mo, Ano yung ano mo ang nalasahan ko this taste like when I was in Paris? Wow! Sa Paris? Doon sa may Paris restaurant, Paris Retiro. Retiro. Oh, this is delicious who made this? Alam mo, don't kanya Don't, who made this? Wow! Oh, congrats, keep it up. Tanungin mo na kung Try also our magkano. tart po. Tart? Very creamy and hindi siya matamis. Okay. Dalhin ko yan Very kay... light lang Kainin yung mo ano na. niya. Dalhin ko yan kay... Oh, sir, gusto naming malaman magkano po ba itong mga Oo, puto? magkano? Sa single variant po, yung tigigisang flavors, for 118. Okay. Ito, yes po. Pwede na. So, yung lahat po ng puto is good for 6 to 8 packs na. Ay, mabubusog 1, na po 2, kayo. 3, 4, 5. What? Sakto. Pwede ka mag-double dip kasi Sir, lang. kung gusto nilang makontak kayo, gusto mag-order, saan po ang pwedeng tawagan? Pwede po kayong mag-contact sa Eggsy Manila. Nasa Facebook page. Meron din po kami sa TikTok. And sa TikTok. Ano yung TikTok niya, sir? Eggsy din po. Eggsy lang po. Ay, EGGSY. Yes, EGGSY. At eto na nga po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Jessa Mendoza. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load.
And that is it para sa ating Hindi ko abot yung dinuguan. Chop Around Wednesday. Spread happiness lamang po, mga kapatid. Salamat. Paano siya yung totoong nanalo eh? Isang makabulang umaga po ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulong this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit na po ang pagputo every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mahilit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ng inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!